Now, kapag yan po ay hindi na-develop ng maayos, hindi ngayon makapag-develop ng hormones. Kaya yung balat po nung ng lalaki, hindi rin po yan ganun ka-develop. Tulad nung mga normal. So ano po ba yung pwedeng treatment dito? Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po pong makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is another concerned video po. Ang sabi niya is, Ate, may tanong lang po ako. Normal lang ba sa dalawa ang butas ng ari ng lalaki? Sa may butas po ng ulo? Kasi yung iba kong kaibigan, isa lang ang butas sa ari nila na nilalabasan ng ihi. Sana po mapansin, hindi ko po kasi alam kung normal yan. Matagal na po akong nagtatanong sa iba. Okay, most boys are born with penis. Looks normal and works well. Meaning, normal na merong ari ang isang lalaki at gumagana ito ng tama. But sa iba pong mga kalalakihan ay meron talagang ganitong kondisyon na tinatawag nilang hypospadias. According sa mga survey, sa 200 bilang ng mga kalalakihan, isa ang meron dito. Meaning, sa 200 na lalaki, isa ang tinatamaan ng ganitong kondisyon. That is according po sa mga survey and mga research. Now, ano ba yung hypospadias? Ito po ay isang kondisyon ng urethral opening, meaning labasan ng ihi. Kung sa mga normal na kalalakihan, ito po ang kanilang saging. Nasa tip po or nasa dulo niyan ang labasan ng ihi. Kapag ikaw ay may kondisyon na hypospadias, instead na nasa dulo po ng kanyang alaga ang butas, hindi po. Sa kanila po, ang opening niyan possible na nasa ilalim or nasa gilid nung ari ng lalaki. Meron pong minsan nasa gitna na nung haba nung kanyang saging. Meron namang nasa shaft or nasa dulo pero hindi nasa tip. So, malawak pa po yung mga pwedeng i-discuss natin dito. But of course po, para sa better understanding, better po na kumonsulta kayo sa isang urology. Sila po ang mga doktor na eksperto pagdating dito. Ano ba yung cause kung bakit nangyari ito? Usually po, nadidevelop ang genital ng isang baby sa sinapupunan ng kanyang ina between 9 to 12 weeks. During this time po, yung male hormone, sinasabi nito sa katawan natin na doon na magpuproduce yung kanyang urethra and foreskin. Yung pinaka-genital talaga nung baby na nasa sinapupunan ng kanyang ina. Now, kapag yan po ay hindi na-develop ng maayos, hindi ngayon makapag-develop ng hormones. Kaya yung balat po nung ng lalaki, hindi rin po yan ganun ka-develop. Tulad nung mga normal. So ano po ba yung pwedeng treatment dito? Ang only treatment po na pwedeng magawa ito para mabalik sa normal is surgery. So, i-correct po ng mga surgeons natin yan para maging normal. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Mostly, ang operations po involve 4 steps. Number 1 dyan, kapag po nag-under procedure na kayo, ang gagawin po ng mga surgeon dyan, i-straight niya yung shaft ng ari mo. Meaning yung katawan or yung poste. Number 2, gagawin din po ng mga eksperto natin na maging tama yung daanan ng ihi mo. Another thing, ilalagay din po nila sa posisyon yung pinaka-head ng ari mo kung saan dapat siya nakaposisyon. And pang-apat na procedure na gagawin, posibleng gawin ng doctor dyan, is i-circumcise ka para ma-reconstruct yung skin
nung ari mo. Hindi naman po nagtatagal madalas yung mga operation dyan. Madalas, at least mga almost 2 hours lang yan, tapos na. Nakandepende rin po yan kung ano yung case mo talaga. So, kung medyo complicated po, siguro mga 3 hours niyan, posibleng tapos na. Sa iba po, minsan hindi nakukuha ng isang operation yan, susundan pa uli ng another operation para maging perfect talaga yung forma nung dinadala mo. So, meaning to say, yan po ay naaayos para maibalik sa normal. Kaya, huwag ka matakot. As long na na-perform niya naman yung talagang function niya, nakakaihi ka ng maayos, huwag ka mag-alala. Better pa rin po na kumonsult kayo sa isang urologist para mas magkaroon po ng better understanding. At malaman din ninyo, including your family, kung ano talaga yung best na dapat gawin dyan para maibalik sa dati. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!